President, confidential funds is used to 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 to, to conduct. Nagtatago ba sa saya ng Kongreso si Vice President Sara Duterte? Ang tapang-tapang ng itsura niya. Kabanat binatikos ni Professor Tonton Contreras itong pagmosyon ni Sandro Marcos ng nakarang araw sa ginawang budget hearing patungkol sa budget ng Vice President. So yung nagmotion kasi si Congressman Sandro Marcos to motion to terminate, no? I-terminate yung budget ng hearing ng Vice President. Tapos nung nakaraan ay biglang sumingit itong si Franz Castro ang gusto magpaliwanag kung bakit ang boto niya sa doon sa budget ng Vice President ay no. Tapos hindi siya pinansin, no? At sabi pa ni Professor Tonton Contreras ay pinatayan daw ng mikropono itong si Franz Castro. At ang sabi pa po, nakikita ko sa video, hindi yun pinapatayan. Bagkos habang nag-adjourn na nga yung session noon ay panay-panindaldal itong si Franz Castro at hindi lang talaga siya pinapansin dahil nga yung ni-raise na katanungan ni Franz Castro ay patungkol sa intelligent fund ni Vice President Sara Duterte nung ginamit niya nung nakaraang taon na pumapatak daw yun ng 122 million. Ayon pa kay Professor Tonton Contreras, parang itong si Vice President Sara Duterte ay para ding umano nagtatago sa saya ng mga congressman, no? Nagtatago sa congressman ang tapang-tapang daw yung babae na ito, no? Ang tapang-tapang daw naman ang mukha daw ni Vice President Sara Duterte ang tapang-tapang, pero parang nagtatago di umano sa saya ng mga congressman. So yun ang birada ni Professor Tonton Contreras, mga kabanat, no? So may papapakita ko sa inyong video, itong maikli lamang ito, mga kabanat. Ang isang kinatawan mula sa Makabayan Black na nagtatago ba sa saya ng Kongreso? So medyo naputol ang version doon, mga kabanat. Ibig sabihin parang lumalabas, no, kung idadiretso natin sa intro ay parang nagtatanong lang yung kinatawan ng Makabayan Black ay parang itong si Vice President Sara Duterte di umano nagtatago sa saya. So ulitin natin. Nang isang kinatawan mula sa Makabayan Black na nagtatago ba sa saya ng Kongreso si Vice President Sara Duterte? Ang tapang-tapang ng itsura niya. Ang tapang-tapang niya. Kung kaya niya yan, sagutin niya yan. Kung wala siyang ginawang mali at kaya niya above board yan, bakit kailangang umiwas? Ako mismo sasabihin ko kung ako. So yun, mga kabanat, ang sa akin lang kasi, mga kabanat, wala sa akin, sa tingin ko hindi umiiwas si Vice President Sara Duterte sa mga tanong. Hindi sa pinagtatanggol ko itong ating Vice President, no? Binuto ko rin ito si Vice President Sara Duterte, pero sa feeling ko hindi niya pinagtanggol itong hindi siya takot. Hindi siya takot lang siya dahil ang iniwasan niya mabunyag yung sekreto, kasi alam nyo ang ginamita ang intelligent fund kasi yung intel fund kasi yung tinutukoy diyan So alam naman natin, pag intelligent fund ay medyo dahan-dahan ka sa pagbubukas ng bunganga mo diyan kasi yan ay sekretong kaya intelligent kung ibusisi at palabas mo yan sa publiko ay hindi naman sasabing intelligent fund dyan, di ba, mga kabanat? So ito, paliwanag niya rin kung saan ginagamit, pero nangangasa tingnan mo. Funds is used to fund used to pero di ba? Dahil Office of the Vice President, confidential funds is used to kita mo, nagtututo siya mismo, hindi niya ma-explain kasi hindi mo talaga nakakatawa siya, di ba? Hindi mo talaga may paliwanag yan, mga kabanat, kung confidential fund used to hindi mo ma-explain yan kahit si Juan de la Cruz, kahit sino pa magtanong dyan, hindi mo talaga sasabihin yan kasi intelligent fund nga di ba? Saan ka ba nakakita ang intelligent fund? Ikukwento mo dyan kay Juan de la Cruz, lalo ng pagkakwentuhan mo medyo questionable din, nung hindi mo rin, lalo na yung susumbungan mo ng problema na yan, kung magtatanong o susumbungan mo parang hindi mo rin pagkakatiwalaan, paano mo sasabihin, di ba? Common sense nito ito kay Professor Tonton Contreras na ito, diba? Medyo professor sana ito, malawak sana ng isip na ito, pero alam mo yung pag intelligent fund siya mismo, no? Yung intel fund used to so ibig sabihin siya mismo nag-alangalin doon pag-explain kung saan niya gagamitin, no? So ikaw, bigyan kita ng pera pang intelligent fund mo,
Gugulin mo yun. Tapos sasabihin mo, itong pera, 5,000 pala ginastos ko pang bayad dito sa asset natin nga si Juan de la Cruz. At ito namang 10,000 na binigay mo sa akin, pinagbayad ko ito para bantayan itong si Pedro. Tiktikan niya si Pedro para malalaman natin kung anong ginagawa nitong ni Pedro. So, ganun ba yun? Di ba? Common sense. Dapat di mo talaga malalaman. Tinipan nga eh. Di ba? Yung gusto ko siguro, itong si Professor Tontong Contreras mag-propose na tanggalin na yung Intel Fund na yan kung gusto niya talaga. Pero kung tatanungin niya. So, di ba? Dito pa lang, toto na siya, oh. Ang pangit, eh, oh. Dahil Office of the Vice President, confidential funds is used to toto. Tapos lang natapos yun, mga kabady. Toto na lang yan. Di ba? Dahil nga siya mismo, mahirapan siya magpaliwanag kung talagang saan niya talaga gagamitin. So, minsan, alam natin, na iba, alam niyo naman eh. Tapos daw, sabi niya dito, panoorin nga naman natin ito, mga kabanat, yung sinabi niya. Pera at paano nyo gagastosin ng pera. At hindi naman kanila yan. Pera at paano nyo gagastosin. Dapat umuusisa. Paano ginastos yung pera at paano nyo gagastosin ng pera. At sa pakinig natin, napakaganda pakinggan. Walang problema siguro, mga kabanat, kung usisain mo yung mga pondo na walang kinalaman sa Intel Fund. Pwede yan. Agree ako dyan. Dapat may paliwanag. Pero yung pagdating sa Intelligent Fund, di mo talaga pwede yan isasabihin kung saan mo ginastos yung pera. Hindi yan. Hindi pwede talaga yan. Yun ang foul ni Professor Tontong Contreras, mga kabanan. Umano, na kung saan kapag budget ng opisina ng Pangulo at pangalawang Pangulo, hindi na ito inuusisa. Ina-assume na lang na, above board. Ako, may problema ako dyan. Ewan ko sa inyo kung wala kayong problema dyan eh. Parang kahit Pangulo yan o vice Pangulo yan, karapatan ng mamamayan sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan o sisain paano gagastusin yung perang yan. Hindi ba? Walang question dyan, Professor, kapag hindi Intel Fund. Hindi naman mga Diyos yung mga yan. Presidente lang sila at vice-presidente. In fact, sila ay servants ng ating interes. Hindi na, di ba matagal ko na sinabi sa inyo, hindi natin dapat dinudiyos ang mga politiko. Kaya natin hinalal yung mga yan para pagsilbihan ng interes ng bayan. Kaya tayo nalulugmok ng ganito kasi ipinupuon natin ang mga inaanito natin ang ating mga halal na opisyal. Yan po ay ang tawag dyan mga public servants. Ang nagpapasweldo po niya ng taong bayan at pera ng taong bayan ang ginagasta nila. Kaya may karapatan tayo. Kahit sino man yan. Kahit anong partido man yan. Ngayon, ang nakalulungkot dito, itong tradisyon na ito, na hindi ko maintindihan kung saan ang galing, ginamit ni Representative Sandro Marcos doon sa hearing na kung saan actually ang motion pa nga niya terminate the budget eh. Yung nakakatawa doon eh, mamaya pag-usapan natin yan. Kapatapos na i-present ng Office of the Vice President ang budget nito, dapat sana magkakaroon ng pagtatanong. Ay nag-move na si Sandro na dahil daw sa tradisyon and out of respect of the Vice President, he is moving for the termination of the budget. Well, technically mali po yun. Ang motion po doon dapat on the termination of the President. Sapagkat di umano, ito ay aligasyon, kaya nga dapat tanungin kung totoo. Di ba? Kasi ako nagtatanong ako eh. Pero sa ngayon, na-realize ko na baka nga totoo talaga. Kasi iniiwasan, sinishield eh. Una, meron nung 2022 budget, di ba? Balikan natin ng 2022. Kailan ba nahalal si Sara Duterte as Vice President? Di ba 2022? Nung May. Nagsimula siyang upo June. Di ba? Pero yung budget nung 2022, naaprubahan pa yan nung 2021. Di ba? Yan. So yung budget nung 2022 ay at yung budget ng 2023 na aprubahan ng 2022, right? Nung 2022, ayon sa mga records, di umano, yung budget na napasukan ni Vice Presidente Sara Duterte noong 2022. Pero lo and behold, di umano, ayon sa claims, at kaya nga gustong linawin,
ay biglang nagkaroon ng appropriation na 125 million ng confidential funds ang Office of the Vice President na hindi naman laman ng General Appropriations Act na inaprubahan for 2022. At ang mas nakakabahala dito ay di umano ito ay nagastos in 19 days, in just 19 days, the last 19 days of 2022. So yun, no? Yun ang aligasyon. Ibig sabihin, parang, kung sundan naman natin talaga yung pahayag ni Professor, ayon sa sinabi niya, nung panahon daw ni Vice President Leni Robredo, wala naman daw intelligent fund. Parang wala ata intelligent fund. Di ko lang alam. Yun kasi mga pagkabanggit kung napanood yung buong buo itong video niya, wala daw intelligent fund itong si Vice President Vice President Leni nung na si Vice President Sara Duterte na parang nagkaroon at napakalaking halaga at yun nga ay gusto daw linawin, lalo na yung humahabol dito yung Makabayan Black, no? Yung Makabayan Black nga inanakot pa na para paaring ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte dahil daw sa paggamit o sa misuse nga yung binabanggit na misuse daw yung paggamit ni Vice President Sara Duterte sa pondo, lalo na yung nagkaroon daw ng intelligent fund na wala naman talaga daw. So yun, pero sa akin lang itong una kong mga video, pag sinabi kasing intel fund, hindi pa talaga dapat malalaman kung saan yan gugugulin. Linaw yan, no? Kahit sinong mga nagpapaliwanag yan, yung mga abogado, pagdating sa tinatawag intelligent fund, hindi mo talaga dapat ipakita yan kung saan mo gugulin at sa anong proyekto ang gagamitan mo yan. 'Di ba? Kasi ma-discarrel yung hindi na matatawag intelligent fund yan. 'Di ba? Alam naman natin, kaya nga hindi pinapansin siguro ng mga congressman itong humahabol ngayon, itong sila ni Franz Castro, dahil nga medyo gasgas na rin kasi yung pangalan ng mga Bakabayan Black. No question dyan, alam naman natin na gasgas na talaga yan. Totoo yan. Sabi ni Professor Tontong Contreras, itong Makabayan Black daw ay pinagtatawanan na lang sa Senado, sa Kongreso. Totoo naman talaga yan, dahil nga minsan yung mga nire-raise naman talaga ng Makabayan Black ay medyo parang hindi siya makatotohanan. Parang nakikita natin na kung totoo talaga yung mga yan, minsan may mga bagay na dapat tutukan pero hindi na pinapansin. Tingnan mo itong active chair party list. Dapat itong active chair party list at si Vice President Sara Duterte magkatulungan yan, dahil nga itong si Franz Castro representative yan ng mga teacher. Si Vice President Sara Duterte ay head ng Department of Education. So dapat magka-combine, no? Magka-vibes, pero hindi sila magkano at kitang-kita naman ang sinisigaw lagi ni Franz Castro parang layo, no? Dapat inaatupag ni Franz Castro yung mga kapakanan ng teacher. Pero parang hindi ko alam kung ano bang batas na ipasa ni Franz Castro sa Kongreso. So yun lang mga kabanat, no? Kung gusto niyo mapanood itong full video ni Professor Tontong Contreras, bisitahin niyo ng kanyang Facebook page at maaari din kayong bisitahin yung kanyang YouTube channel. Nandoon yung mga video niya. Kung gusto niyo ma-stress.